Clarissa, lumayas ka. Wala kang kwentang asawa. Pabigat ka lang sa buhay ko. Ang bulyaw ni Arturo habang isinasaboy ang mainit na sopas na pinaghirapan kong iluto para sa kanya. Sa tabi niya, nakangisi ang batang babaeng pinalitan ako sa kanyang kama. Akala nila, talo na ako. Akala nila, iiwan nila ako sa gitna ng banyos ng utang. Pero hindi nila alam, hawak ko na ang leeg ng kanilang bukas. Sino nga ba ang huling iiyak? Huwag kang mag-alala, Crystal. Pipirmahan din ng tangang babaeng yan ang mga dokumento bago matapos ang linggong ito. Sa kanya mapupunta ang lahat ng utang ng kumpanya habang tayo, malaya na tayong magsisimula sa ibang bansa kapag wala na ako rito. Hayaan mo siyang mabulok sa hirap. Total doon naman siya nanggaling. Ang boses ni Arturo ay malamig, matalas, at walang bahid ng pagsisisi. Tumatagos ito sa makapal na pinto ng silid, direkta sa puso ni Clarissa na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa labas ng pinto, nakatayo si Clarissa habang hawak ang isang tray ng mainit na sopas at mga gamot. Maghapon siyang nagtrabaho sa opisina upang ayusin ang mga gulo sa kumpanya. At pag-uwi, ay dumiretso pa siya sa kusina para ipagluto ang asawa ng paborito nitong pagkain. Ang kanyang mga kamay ay may mga pasong nakuha mula sa mainit na kaldero at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. Ngunit ang lahat ng hirap na yon ay tila naging abo sa isang saglit. Ang tray na hawak niya ay unti-unting bumibigat. Nadarama niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang panginginig na nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang singaw ng sopas na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at pag-asa ay tila naging isang malupit na paalala ng kanyang kamangmangan. 15 taon. 15 taon niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, at ang kanyang lakas para sa lalaking ito. At ngayon, sa harap ng kamatayan, ang huling regalo nito sa kanya ay ang isang bitag ng kahirapan at kahihiyan. Nanigas ang kanyang mga paa sa sahig. Hindi siya makahinga ng maayos. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang tunog na nais kumawala. Walang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging bingi, tanging ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Isang tunog na tila isang babala. Dahan-dahang ibinaba ni Clarissa ang tray sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Ang tunog ng porselana na sumasayad sa kahoy ay halos hindi marinig. Ngunit para sa kanya, ito ay tila isang malakas na pagsabog ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Kinuha niya ang maskara ng isang tapat at nagmamalasakit na asawa bago pinihit ang hawakan ng pinto. Nadatnan niya si Arturo na nakahiga sa kama. Mukhang nanghihina at pilit na umuubo. Ang cellphone nito ay wala na sa paningin. Itinago ng mabilis sa ilalim ng unan. Clarissa, ikaw pala yan. Ang mahinang tinig ni Arturo. Punong-puno ng pagkukunwari. Nahihirapan na akong huminga. Pakiramdam ko, hindi ko na kayang protektahan ka sa mga darating na problema sa kumpanya. Lumapit si Clarissa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Narito na ang gamot mo, Arturo, at ang pagkain mo. Inabot ni Arturo ang isang makapal na folder mula sa gilid ng kanyang kama. Bago ang lahat, kailangan mong pirmahan ito. Ito ang mga legal separation papers na sinasabi ko sa iyo. Gusto ko, bago ako mawala, malinis ang pangalan mo. Lahat ng ari-arian, sa'yo mapupunta. Ayaw kitang iwanan na walang kasiguruhan. Tiningnan ni Clarissa ang folder. Alam niya ang nakatago sa loob ng mga pahinang yon. Hindi ito proteksyon, kundi isang hatol ng bitay sa kanyang kinabukasan.
Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang patalim na baon sa kanyang likuran, habang ang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may mapanlinlang na awa. Sa sandaling iyon, nakita ni Clarissa ang isang anino sa may pintuan. Ang kanyang biyanan, si Lola Amparo, ay nakatayo doon. Ang matanda ay nakasandal sa pader. Ang mukha ay basa ng luha at ang mga mata ay puno ng matinding takot at hiya para sa sariling anak. Tila may gustong sabihin ang matanda, ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa isang malalim na balon ng lungkot. Tumingin muli si Clarissa kay Arturo. Ang kanyang asawa ay naghihintay, ang panulat ay handa ng ibigay sa kanya. Sa loob ng isip ni Clarissa, isang katanungan ng paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Gaano nga ba kabilis mamatay ang isang pag-ibig kapag nalaman mong ang taong inaalayan mo ng buhay ay ang siya ring naghuhukay ng iyong libingan? Napatitig si Clarissa sa dokumento at sa unang pagkakataon, ang kanyang paningin ay naging malinaw. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang malamig na apoy ng pagpapasya na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Inabot ni Arturo ang kamay ni Clarissa. Ang kanyang mga daliri ay malamig at tila walang buhay. Ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya ay may kasamang desperasyon na nagpabigat sa dibdib ng babae. Clarissa, para sa iyo ito. Ayaw kong iwanan kang naghihirap kapag wala na ako. Isang pirma mo lang at magiging kampante na ang loob ko. Tiningnan ni Clarissa ang panulat na nakapatong sa ibabaw ng folder. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila mga maliliit na linta na handang sumipsip sa huling patak ng kanyang pag-asa. Ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at itinuon ang pansin sa pag-aayos ng kumot ng asawa. Huwag nating madaliin ang mga bagay na ito, Arturo. Ang malumanay ngunit matigas niyang sagot. Ang mahalaga ngayon ay ang makapahinga ka. Huwag mo munang isipin ang mga papeles. Isang mabilis na inis ang dumaan sa mga mata ni Arturo. Isang kislap ng galit na agad din niyang itinago sa likod ng isang mahabang pag-ubo. Paano akong hindi mag-aalala? Alam mo namang mahina na ang kumpanya. Gusto kong matiyak na kahit papaano ay may pangalan ka pa ring hahawakan. Tila bumalik ang gunita ni Clarissa 10 taon na ang nakalilipas. Sa panahong ang kumpanyang sinasabi ni Arturo ay isa pa lamang maliit na opisina sa garahe ng kanilang bahay. Naalala niya ang araw na isinanglan niya ang tanging pamana ng kanyang ina. Isang antigong relos at mga gintong hikaw upang magkaroon sila ng puhunan. Naalala niya ang mga gabing kapilang, ang kanyang hapunan, para lamang may sapat na budget sila sa materyales. Sa bawat pawis at bawat patak ng kanyang luha, itinayo niya ang pundasyon ng tagumpay ni Arturo. Ngunit ngayon, ang pundasyong yun ay ginagamit upang ibaon siya sa limot. Nabalik lamang ang diwa ni Clarissa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Hindi nagtagal, isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng gamot at kalumaan sa loob ng silid. Pumasok si Crystal, suot ang isang hapit na damit na tila hindi angkop sa isang silid ng may sakit. May dala siyang ilang dokumento, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na agad naglaho nang tumingin siya kay Clarissa. Oh, Clarissa, narito ka pala. Ang wika ni Crystal sa tono na tila siya ang may-ari ng bahay. Arturo, kailangan na nating tapusin ang mga reports na ito. Sabi mo, kailangang maayos ang lahat bago ang susunod na buwan. Salamat, Crystal. Sagot ni Arturo, ang kanyang tinig ay biglang nagkaroon ng sigla na hindi niya kailanman ipinakita kay Clarissa nitong mga huling araw. Mabuti na lang at narito ka para tulungan ako sa opisina habang si Clarissa ay abala rito sa bahay. Tumayo si Clarissa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat salitang naririnig. Ang insulto ay hindi na lamang nakatago. Ito ay hayagan ng ipinapamukha sa kanya. Lumabas siya ng silid nang walang imik. Ang kanyang mga hakbang
ay mabigat patungo sa kusina. Doon, nadatnan niya si Lola Amparo na nakaupo sa hapag, nakatulala sa isang basong tubig. Nang makita ng matanda si Clarissa, agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Anak, patawarin mo ang anak ko. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. May mga bagay siyang itinatago na hindi ko kayang sabihin sa iyo ng direkta dahil natatakot ako." "Lola, alam ko na po." Ang tanging naibulong ni Clarissa. "Narinig ko po ang lahat." Nanginginig ang boses ni Lola Amparo. "Mag-ingat ka, Clarissa. Ang mga dokumentong yon, hindi iyon ang akala mo. Huwag kang papayag na matalo ka nila." Bago pa man makasagot si Clarissa, narinig niya ang tawag ni Arturo mula sa itaas, humihingi ng tubig. Bumalik si Clarissa sa silid, ngunit bago siya pumasok, nakita niya ang jacket ni Arturo na nakasabit sa likod ng upuan sa pasilyo. May isang maliit na piraso ng papel na nakalitaw sa bulsa nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lang. Ang binili ay isang diamond heart necklace na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Nanlamig ang buong katawan ni Clarissa. Sinasabi ni Arturo na wala na silang pambayad sa kuryente, na ang kumpanya ay nalulunod na sa utang at kailangan niyang pirmahan ang mga papeles para maligtas siya. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, nagagawa pa nitong bumili ng ganoon kamahal na alahas para sa kanyang kabit. Ipinasok muli ni Clarissa ang resibo sa kanyang bulsa. Ang sakit na kanina ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang matalas at malamig na galit. Tumingin siya sa pinto ng silid kung saan naririnig niya ang mahinang tawanan ni na Arturo at Cristal. Sa sandaling iyon, ang Clarissa na laging sumusunod at nagpaparaya ay tuluyan ng namatay. Sa kanyang lugar, isang babaeng may planong higit pa sa inaasahan nila ang nagsimulang mabuo. Ang gabi ay balot ng isang nakabibing katahimikan, ang uri ng katahimikan na tila nagmamasid at naghihintay sa susunod na pagkakamali. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat at hindi pantay na paghinga ni Arturo na mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng kanyang mga gamot. Sa tabi ng kama, ang anino ni Clarissa ay tila isang estranghero sa sarili nitong tahanan. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi gumagalaw ang hangin, kinuha ni Clarissa ang laptop ni Arturo na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala na maaari siyang mahuli anumang sandali. Ngunit ang takot ay unti-unting nalulunod sa isang mas matinding pangangailangan. Ang pangangailangang malaman ang buong katotohanan. Nang bumukas ang screen, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mga linyang dulot ng puyat at dusa. Alam niya ang password. Ito ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang mapait na kabalintunaan na ginagamit pa rin ni Arturo ang araw ng kanilang sumpaan upang itago ang kanyang mga kasalanan. Sa bawat folder na binubuksan niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Doon, sa ilalim ng mga file na may pamagat na company expenses, natagpuan niya ang mga bank transfer na hindi dumaan sa accounting ng kumpanya. Sunod-sunod, malalaking halaga na ipinapadala sa isang account sa ilalim ng pangalang Cristal Mendoza. 600,000 para sa isang luxury apartment. 200,000 para sa isang private island getaway. Sunod-sunod na lumitaw ang mga transaksyon sa screen at bawat isa ay tila mabigat na suntok sa dibdib ni Clara. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga detalye. Habang halos hindi na siya natutulog sa kakaisip kung paano mapananatiling buhay ang kumpanya, may ibang taong tahimik na winawaldas ang perang pinaghirapan niyang itayo.
Ang bawat resibo ay isang patunay ng pagtataksil, hindi lamang sa kanilang pagsasama, kundi pati sa mga pangarap na sabay nilang binuo. Hindi unti-unting bumabagsak ang negosyo dahil sa krisis o maling pagkakataon. May isang taong sadyang sumisira rito mula sa loob. At habang mas lumalalim ang kaniyang pagsisiyasat, mas malinaw niyang nakikita ang isang pangalang hindi niya kailanman inakalang makikita sa gitna ng lahat ng ito, ang sarili niyang asawa. Hindi na nakayanan ni Clarissa ang bigat sa kanyang dibdib. Isinara niya ang laptop at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa banyo. Isinara ang pinto at doon, sa gitna ng malamig na tiles, ay napaluhod siya. Binuksan niya ang gripo, hinayaang dumaloy ang tubig ng malakas upang lunurin ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghagulhol na walang tunog. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagkadurog ng kanyang puso. Tumingin siya sa salamin at hindi niya nakilala ang babaeng nakaharap sa kanya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay walang ningning, at ang kanyang balat ay tila nawalan na ng buhay. "Sino ka na, Clarissa?" Ang bulong niya sa sarili, habang ang tubig ay patuloy na umaagos sa lababo. Tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ito ba ang kapalit ng lahat ng iyong katapatan? Sa sandaling iyon, isang malamig na katahimikan ang namayani sa kanyang loob. Pinahid niya ang kanyang muka at tumayo ng tuwid. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking matagal na siyang tinalikuran. Lumabas siya ng banyo nang sumisikat na ang araw. Ang langit ay may kulay na tila isang pasa, mabigat at masakit. Ngunit bago pa man siya makapagsimulang maghanda ng almusal, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang tinig nang sagutin ito. "Hello? Magandang umaga po. Ito po ba si Mrs. Clarissa Valeriano?" Ang boses ng isang lalaki, formal at tila walang pakialam sa bigat ng sasabihin nito. "Tumatawag po kami mula sa Central Bank Trust. Gusto lang po naming ipaalam na ang inyong tahanan sa Forbes Village ay nakatakda ng sumailalim sa foreclosure process sa susunod na buwan dahil sa 3 buwang hindi pagkakabayad sa utang na kinuha ni Mr. Arturo Valeriano gamit ang inyong titulo bilang collateral." Nanigas ang buong katawan ni Clarissa. Ang tanging bagay na akala niya ay ligtas pa, ang bahay na itinayo nila mula sa wala, ay kukunin na rin sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang si Arturo ay natutulog ng mahimbing sa kabilang silid, bitbit ang kanyang mga sikreto. Ang umaga sa mansyon ng mga Valeriano ay tila binalot ng isang madilim na ulap. Kahit pa ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga bintana. Sa kusina, dahan-dahang nagtitimpla ng kape si Clarissa. Ang bawat galaw niya ay tila isang mechanical na kilos ng isang taong nawalan na ng direksyon. Ngunit ang katahimikan ay agad na binasag ng tunog ng mabibilis at matatayog na hakbang ng mga takong sa marmol na sahig. Pumasok si Crystal sa kusina. Suot ang isang mamahaling silk robe na pagmamay-ari ni Clarissa, isang regalo ni Arturo noong nakaraang kaarawan niya. Ang babae ay may bitbit na tasa at isang ngising tila nanunuya sa bawat hibla ng pagkatao ni Clarissa. "Good morning, Clarissa," ang wika ni Crystal. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihang hindi naman sa kanya. "Masyado yatang matabang ang kape mo ngayong araw," sabi ni Arturo. Kailangan niya ng mas matapang na timpla para sa kanyang gamot. "At huwag mo na ring kalimutang ayusin ang mga bulaklak sa master bedroom. Medyo nalalanta na kasi. Nakakasira ng mood." Huminto si Clarissa sa paghalo ng kape. Ang kutsara ay sumayad sa gilid ng tasa. Lumilikha ng isang maliit at matalas na tunog ng porselana. Lumingon siya kay Crystal, ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. "Ang robe na suot mo, Crystal, hindi sa'yo yan.
May hangganan ang pagiging assistant mo sa bahay na ito. Tumawa ng mahina si Crystal, isang tunog na tila mga pako na kinakalo sa isang pisara. Lumapit siya kay Clarissa hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Assistant? Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa kwentong yan? Clarissa, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha ka ng katulong, pagod, matanda, at walang silbi. Samantalang ako. Ako ang nagbibigay ng buhay kay Arturo sa gitna ng kanyang pagkakasakit. Ako ang kailangan niya. Hindi ang isang asawang puro obligasyon lang ang alam. Hindi na nakapagpigil si Clarissa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pambabastos, at ang lahat ng panlolokong natuklasan niya nitong mga nakaraang araw ay biglang sumabog. Ang kanyang kamay ay mabilis na humampas sa pisngi ni Crystal. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Kasunod ng pagkagulat at galit na rumehistro sa mukha ng batang babae. Lapastangan ka! Ang sigaw ni Crystal habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Labas! Lumabas ka sa pamamahay ko! Ang nanginginig na boses ni Clarissa, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding galit. Ngunit bago pa man niya maitulak si Crystal, isang mahina, ngunit matalim na boses ang narinig mula sa pinto. Ano ang nangyayari rito? Nakatayo doon si Arturo, nakasandal sa kanyang tungkod. Ang mukha ay maputla, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Agad na nagbago ang anyo ni Crystal. Sa isang saglit, ang matapang na babae ay naging isang kaawa-awang biktima. Tumakbo siya patungo kay Arturo at yumakap sa braso nito, pilit na humihikbi. Arturo, tignan mo ang ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang tumulong, pero sinaktan niya ako. Pinalalayas niya ako. Ang sumbong ni Crystal sa pagitan ng mga pekeng luha. Tumingin si Arturo kay Clarissa. Ang kanyang paningin ay puno ng pagkamuhing tila isang lason. Clarissa, ano ang pumasok sa utak mo? Si Crystal lang ang nag-aalaga sa akin ng maayos habang ikaw ay puro reklamo at paghihinala. Siya ang nagpapasaya sa akin sa huling sandali ng buhay ko, pero heto ka, sinasaktan mo siya. Arturo, asawa mo ako. Siya ang sumisira sa atin. Siya ang nagnanakaw ng lahat sa atin. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay basag sa sakit. Asawa? Ang mapait na tawa ni Arturo. Isang asawang walang ibang ginawa kundi pabigatin ang loob ko. Mula ngayon, Clarissa, huwag na huwag mong idadamit ang titulong yan sa harap ko. Kung ayaw mong makita si Crystal dito, ikaw ang umalis sa kwarto natin. Mula ngayon, si Crystal ang mananatili sa master bedroom para alagaan ako. Maaari mong gamitin ang kwarto sa tabi ng kusina. Ang kwarto ng katulong, doon ka nararapat dahil iyan na lang ang kaya mong gawin. Tila gumuho ang mundo sa paanan ni Clarissa. Ang kwartong pinagsaluhan nila ng 15 taon, ang kwartong puno ng mga pangarap at pangako, ay ibinigay na sa ibang babae sa harap mismo ng kanyang mukha. Pinanood niya ang pagtalikod ni Arturo habang inaalalayan ito ni Crystal na may nakakalokong ngiti sa likod ng balikat ng kanyang asawa. Naiwang mag-isa si Clarissa sa gitna ng kusina. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa kanyang mga paa. Ang kanyang dangal ay tinapak-tapakan sa paraang hindi niya kailanman inakalang magagawa ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa kahabaan ng eskinita ng Maynila ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang ingay ng mga sasakyan at ang amoy ng usok ay pamilyar, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay bago. Isang bigat na hindi nagmumula sa pagod, kundi sa isang naglalagablab na pagnanais na mabawi ang kanyang dangal. Huminto siya sa harap ng isang luma at kupas na gusali, kung saan ang isang maliit na karatula ay nakasabit, Ramos Law Office. Sa loob ng opisina na amoy lumang papel at tinta, nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting buhok at mga matang puno ng karunungan. Si Attorney Ramos
Ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang salamin nang makita ang kalagayan ni Clarissa. "Clarissa anak, bakit ngayon ka lang?" Ang malambot na boses ng abogado na tila isang haplos sa sugatang puso ng babae. "Matagal na kitang hinihintay. Alam kong darating ang araw na ito." Hindi na napigilan ni Clarissa ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang mga nakatagong utang, ang pananakot ni Arturo, at ang paglipat ng mga ari-arian sa pangalan ni Crystal. Inilapag niya sa mesa ang resibo ng alahas at ang mga screenshot ng bank transfers na nakuha niya mula sa laptop ni Arturo. Tiningnan ni Attorney Ramos ang mga dokumento nang may matinding konsentrasyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Clarissa. "Makinig ka sa akin, Clarissa. Akala ni Arturo ay naging matalino siya, ngunit nagkamali siya sa isang bagay. Kayo ay kasal sa ilalim ng conjugal partnership of gains. Lahat ng kinita niya, lahat ng ari-ariang naipundat ninyo habang kayo ay magkasama, ay pag-aari mo rin. Ang paglilipat niya ng pera at ari-arian kay Crystal nang walang pahintulot mo ay maituturing na fraudulent transfer. Maaari nating bawiin ang lahat ng iyan." Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagmula sa kaibuturan ng puso ni Clarissa. "Talaga po, attorney? Pero paano ang mga utang na pilit niyang ipinapasa sa akin?" Iyan ang laro niya, Clarissa. Pinapapirma ka niya sa mga papeles para maging sole debtor ka. Hanggat hindi mo pinipirmahan ang mga bagong dokumento na yon, ang utang ay mananatiling pananagutan ng kumpanya at ng inyong conjugal assets. Ang kailangan natin ngayon ay ebidensya ng kanyang masamang intensyon. Nang makauwi si Clarissa sa mansyon, dumaan siya sa likurang pinto upang hindi mapansin ni na Arturo at Crystal na kasalukuyang nagtatawanan sa garden. Ngunit bago siya makarating sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina, isang kamay ang humila sa kanya patungo sa anino sa ilalim ng hagdan. Si Lola Amparo yon. Nanginginig ang mga kamay at may hawak na isang lumang kahon ng sapatos na nakabalot sa plastik. "Clarissa, kunin mo ito." Itinago ito ni Arturo sa attic. Akala niya ay hindi ko alam. "Ito ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya ng tatay mo." Nagtaka si Clarissa. Kumpanya ni Papa? Pero ang sabi ni Arturo, naibenta na yon para mabayaran ang mga utang noon. Iyon ang pinalabas niya. Ang bulong ni Lola Amparo habang may luhang dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. "Patawarin mo ang anak ko, Clarissa. Ginamit niya ang kumpanya ng tatay mo para itayo ang sarili niyang imperyo at ginawa niya iyon sa paraang hindi mo kailanman malalaman." Dali-daling pumasok si Clarissa sa kanyang kwarto at binuksan ang kahon sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Binasa niya ang bawat pahina at sa bawat salitang kanyang nababasa, ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Natagpuan niya ang isang kasunduan na may petsang ilang buwan bago mamatay ang kanyang ama. Doon ay nakasaad na ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya ay hindi ibinenta, kundi inilipat sa isang trust fund na si Clarissa ang dapat na benepisyaryo pagdating ng kanyang 30 taong gulang. Ngunit sa ilalim ng dokumentong iyon, may isang pirma na naglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Arturo. Tinitigan ni Clarissa ang pirma ng kanyang ama. Hindi ito ang paraan ng pagpirma ng kanyang tatay. May mga maliit na pagkakaiba sa kurba ng mga letra na tanging ang isang anak lang ang makakapansin. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Arturo sa kanya. Pineke nito ang pirma ng kanyang yumaong ama upang nakawin ang huling pamana nito sa kanya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring pumatay sa dangal at alaala ng kanyang pamilya. Ang katahimikan sa maliit na kwarto ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng pagpunit ng hangin sa labas, habang si Clarissa ay nakatitig sa dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng luha. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at matalim na desisyon. Sa hapagkainan ng sumunod na umaga, ang hangin ay tila mas mabigat pa
Sa mga nakaraang araw, naghahanda si Clarissa ng almusal, ang paboritong sinangag at tuyo ni Arturo, habang ang magkasintahan ay magkatabing nakaupo. Tila ba sila ang tunay na mag-asawa sa loob ng bahay na yon? Ang bawat kalansing ng sandok sa kawali ay tila isang malungkot na kampana para kay Clarissa, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang kibo. Arturo, may kailangan akong ipakita sa iyo. Ang malambing na boses ni Crystal ang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa, direkta sa tabi ng plato ni Arturo. Dahan-dahang binuksan ni Arturo ang sobre. Sa loob nito ay isang piraso ng thermal paper, isang ultrasound image. Nanlaki ang mga mata ni Arturo at sa isang saglit, ang kanyang maputlang mukha ay tila nagliwanag sa paraang hindi pa nakikita ni Clarissa sa loob ng maraming taon. Buntis ka? Ang halos pabulong na tanong ni Arturo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tuwa. 2 buwan na, Arturo. Ang sabi ng doktor, kailangan ko ng katahimikan at walang stress para maging ligtas ang baby natin. Sagot ni Crystal habang nakatingin ng diretsyo kay Clarissa. Isang mapanuyang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Tila sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Clarissa. Habang siya ay nagpakahirap na alagaan si Arturo sa gitna ng sakit nito, habang tinitiis niya ang lahat ng insulto, heto at may bago ng buhay na nabuo sa pagitan ng dalawa. Isang buhay na magiging dahilan upang tuluyan na siyang mabura sa kasaysayan ng pamilyang ito. Hinawakan ni Arturo ang kamay ni Crystal at hinarap si Clarissa ng may bagsik. Narinig mo iyon, Clarissa? Magkakaroon na ako ng tagapagmana. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na ang nanay niya ay tinatawag na kabit. Kailangan nating tapusin ang annulment na ito sa lalong madaling panahon. Pirmahan mo na ang mga papeles at ibibigay ko sa iyo ang isang maliit na halaga para makapagsimula ka sa probinsya. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas dito. Huminga ng malalim si Clarissa. Sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at tiningnan ang ultrasound image. May isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na detalye sa sulok ng papel. Ang pangalan ng klinika na pamilyar sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Ramos tungkol sa mga pekeng dokumento na madalas gamitin ng mga taong desperado. Sigurado ka ba rito, Crystal? Ang malamig na tanong ni Clarissa. Dahil sa pagkakaalam ko, ang klinikang ito ay sarado na simula pa noong nakaraang buwan dahil sa isang iskandalo. Saglit na naging putla ang mukha ni Crystal, ngunit agad siyang nakabawi. Ano ang pinagsasabi mo? Inggit lang yan, dahil hindi ka nagkaanak. Arturo, tignan mo siya. Pati ang anak natin ay pinagdudahan niya. Tumahimik ka, Clarissa! Ang bulyaw ni Arturo habang hinahampas ang mesa. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Lumabas ka na rito bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisihan mo. Tumalikod si Clarissa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag patungo sa kanyang maliit na kwarto. Hindi niya kailangang makipagtalo. Ang bawat kasinungalingan ni na Arturo at Crystal ay tila mga huuling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Habang iniisip ni Arturo na siya ang may kontrol, hindi niya alam na si Clarissa ay dahan-dahan nang naglalatag ng sarili niyang patibong. Pumasok si Clarissa sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Isang text ang ipinadala niya kay Attorney Ramos. Attorney, may bago silang armas. Isang pekeng pagbubuntis. Oras na para simulan ang susunod nating hakbang. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang nalalaglag sa lupa. Tila sumasabay sa pagkalas ng mga huling hibla ng kanyang lumang buhay. Ngunit sa ilalim ng bawat nalalagas na dahon, may isang bagong usbong na naghihintay. Gaano pa kaya katagal kayang panindigan ni Crystal ang kanyang mga kasinungalingan bago ito gumuho sa harap ni Arturo? At hanggang kailan matitiis ni Clarissa ang pagiging anino sa sarili niyang tahanan
bago niya tuluyang ilantad ang liwanag ng katotohanan. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa mga lihim na dahan-dahang hinahabi ni Clarissa. Sa loob ng kanyang maliit na silid, na dati ay imbakan lamang ng mga gamit, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kilala lamang sa pag-aalaga at pagpapakasakit, ay mabilis at tiyak na lumalagda sa mga dokumentong inihanda ni Attorney Ramos. Bawat lagda ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinalalagyan. Sa tulong ng kanyang abogado, dahan-dahan niyang inililipat ang kanyang mga shares sa kumpanya patungo sa isang trust fund, isang legal na pader na hindi kayang tiibayin ni Arturo, kahit paggamitin nito ang lahat ng kanyang panlilinlang. Ang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanya na akala ni Arturo ay wala ng halaga ay isa-isang binebenta ni Clarissa sa mga lihim na mamimili upang magkaroon siya ng sapat na puhunan sa kanyang muling pagbangon. Kinabukasan, nagpa siya si Clarissa na isuot ang kanyang pinakalumang damit. Nilagyan niya ng kaunting itim na anino ang ilalim ng kanyang mga mata upang magmukhang mas lalong pagod at puyat. Pumasok siya sa silid ni Arturo kung saan kasalukuyang nag-aalmusal ang asawa kasama si Crystal. Sa isang iglap, lumuhod si Clarissa sa paanan ng kama ni Arturo. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig, isang pag-arte na nanggaling sa lahat ng tunay na sakit na kanyang naranasan. Arturo, patawarin mo ako. Ang pabulong niyang panalangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng kunwaring desperasyon. Naisip ko na ang lahat. Huwag mo lang akong palayasin ng walang-wala. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pipirmahan ko ang anumang papel. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataong makabawi sa'yo at kay Crystal. Nagkatinginan sina Arturo at Crystal. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Ang makita ang dating matatag na asawa na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na matagal na niyang hinahangad. Ngayon ay natuto ka na rin, Clarissa. Ang wika ni Arturo habang hinahaplos ang buhok ni Clarissa ng may halong pangungutya. Mabuti at natauhan ka. Sige, pag-iisipan ko. Manatili kang masunurin at baka bigyan pa kita ng kaunting barya bago ka tuluyang umalis. Habang nakayuko, hindi nakita ni Arturo ang malamig na kislap sa mga mata ni Clarissa. Ang bawat salita ng pang-aapi ay tila gasolina na lalong nagpapatindi sa apoy ng kanyang pagpapasya. Hinayaan niya silang maniwala na siya ay talo na. Dahil sa ilalim ng katahimikang yun, ang huling alas ay nasa kanyang mga kamay na. Paglabas ni Clarissa ng silid, saktong may tumunog na doorbell sa ibaba. Isang courier ang nakatayo sa pinto, may hawak na isang formal na sobre na may selyo ng korte. Ito ang opisyal na abiso para sa pagdinig ng kasong isinampa ni Attorney Ramos tungkol sa mga ilegal na transaksyon sa kumpanya. Isang abisong magpapayanig sa mundo ni Arturo. Mabilis na hinarang ni Clarissa ang courier bago pa man ito makapasok o makita ng sino man sa loob. Ako na ang tatanggap niyan. Ang mahinang wika ni Clarissa habang mabilis na nilalagdaan ang resibo. Kinuha niya ang sobre at agad itong itinago sa ilalim ng kanyang suot na apron. Nadarama niya ang talim ng papel sa kanyang balat. Isang paalala na ang oras ni na Arturo at Crystal ay dahan-dahan nang nauubos. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Ang isang maling kilos ay maaaring sumira sa lahat. Nang lumingon siya, nakita niya si Crystal na nakasandal sa pader ng pasilyo, matalas ang tingin at tila naghihinala. Ano ang tinatago mo riyan, Clarissa? Bakit parang balisa ka yata? Ang tibok ng puso ni Clarissa ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nagawa kaya ni Crystal na makita ang sobre? O ito na ang simula ng pagguho ng kanyang pinakaingatang plano? Dahan-dahang isiniksik ni Clarissa ang sobre sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad
upang pigilan ang panginginig. Hinarap niya si Crystal nang may mga matang tila puno ng takot at pagkapahiya. Wala ito, Crystal. Ang paos na wika ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Isang huling paalala lang ito para sa bayad sa kuryente. Ayaw ko lang dagdagan ang iniisip ni Arturo, lalo na't alam ko kung gaano siya kahina ngayon. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Crystal habang hinahaplos ang kanyang buhok. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Huwag mo nang abalahin ang asawa ko sa mga mumurahing problema. Ibigay mo na lang yan sa akin. Ako na ang bahalang mag-asikaso. Huwag na. Mabilis na sagot ni Clarissa. Pilit nang ngumingiti ng mapait. Ako na ang gagawa ng paraan. Sanay naman akong magtiis. Nang talikuran siya ni Crystal, huminga ng malalim si Clarissa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay tila isang panalangin ng pasasalamat dahil hindi nito nakuha ang dokumento. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Clarissa ang isang malaking pagbabago sa loob ng mansyon. Hindi lamang ang kumpanya ang dahan-dahang guguho. Maging ang katawan at kaluluwa ni Arturo ay tila unti-unti na ring kinakain ng dilim. Ang amoy ng silid ni Arturo ay hindi na lamang amoy ng gamot. Ito ay amoy ng isang bagay na dahan-dahang namamatay at nabubulok mula sa loob. Ang kanyang ubo ay naging mas malalim, mas masakit pakinggan, na tila may mga piraso ng kanyang baga ang pilit na kumakawala. Sa kabila nito, si Crystal ay unti-unti na ring nawawalan ng pasensya. Ang tamis ng kanyang boses ay napalitan ng asidong tono ng pagkadismaya. Isang hapon, habang naglilinis si Clarissa sa labas ng silid, narinig niya ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig. Ang matalas na pagtama ng kristal sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng gulo. Ano ba, Arturo? Mag-ingat ka naman. Ang bulyaw ni Crystal, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-ibig. Ang baho-baho na ng silid na ito. Hindi ako pumasok sa relasyong ito para maging nurse ng isang matandang amoy lupa. Crystal, pasensya na. Nangihina lang talaga ako. Ang mahinang sagot ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang. Nasaan na ang perang hiningi ko sa'yo? Kailangan kong bayaran ng bagong gamot. Pera? Anong pera? Sabi mo sa akin, marami kang itinago. Pero bakit tuwing tinitignan ko ang mga accounts, laging insufficient balance? Pinaglalaruan mo ba ako, Arturo? Ang singhal ni Crystal. Nagtago si Clarissa sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may halong pait at katuwaan. Alam niya kung bakit tuyo ang mga bank accounts ni Arturo. Bawat sentimo na dapat ay mapupunta sa mga ito ay dahan-dahan niyang inilihis sa tulong ni Attorney Ramos. Ang kumpanyang dati ay pinagmumulan ng kanilang yaman ay isa ng ngayong hungkag na shell. Hindi ko alam. Baka nagkamali lang ang bangko. Ang desperadong wika ni Arturo. Crystal, mahal ko, huwag kang magalit. Kapag napirmahan na ni Clarissa ang mga papeles, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa atin. Konting tiis na lang. Tiis? Ilang buwan na akong nagtitiis. Ang sagot ni Crystal habang marahas na isinasara ang pinto ng cabinet. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo dahil kung hindi, baka hindi mo naabutan ng bukas. Lumabas si Crystal ng silid nang hindi napapansin si Clarissa. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang pumasok si Clarissa upang linisin ang nabasag na baso. Nadatnan niya si Arturo na nakapikit. Ang mga mata ay lubog at ang balat ay tila papel na kulubot. Mukha siyang isang taong tinalikuran na ng mundo. Clarissa, ikaw ba yan? Ang mahinang tanong ni Arturo nang hindi nagbubukas ng mata. Oh, Arturo, ako ito. Ang sagot ni Clarissa habang dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng bubog. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanilang nawasak na pagsasama. Bakit? Bakit mo pa rin ako inaalagaan? Ang pabulong na tanong ng lalaki.
Hindi sumagot si Clarissa. Sa kanyang loob, alam niyang hindi na pag-ibig ang nagpapanatili sa kanya roon, kundi ang pagnanais na makita ang katapusan ng trahedyang ito. Lumabas siya ng silid ng walang imik. Iniwan ang asawang nalulunod sa sarili niyang kasalanan. Kinagabihan, habang ang lahat ay tila mahimbing ng natutulog, nagising si Arturo dahil sa tindi ng uhaw. Pilit siyang bumangon. Ang kanyang mga buto ay tumutunog sa bawat galaw. Habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Crystal mula sa balkonahe. Nakatayo si Crystal sa dilim, may kausap sa telepono. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik at kalupitan. Oo, malapit na. Huwag kang mainip, ang sabi ni Crystal sa kausap. Mamatay na rin naman ang matandang yan. Tiis lang tayo ng kaunti pa. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan natin siyang mabulok sa ospital. Wala na siyang silbi sa akin. Pera lang naman ang hinabol ko sa kanya mula pa noong una. Nanigas ang buong katawan ni Arturo. Ang bawat salita ni Crystal ay tila isang malupit na sampal na gumising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan ay siya palang kukuha ng huling hininga ng kanyang dangal. Sa gitna ng kadiliman, isang luhang puno ng pagsisisi ang pumatak mula sa mga mata ni Arturo. Isang luhang huli na para sa anumang kapatawaran. Ang opisina ng Valeriano Enterprises ay tila isang kaharian na unti-unti nang dinidiliman ng papalubog na araw. Habang naglalakad si Clarissa sa pasilyo, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng digmaan, mabagal, tiyak, at puno ng awtoridad. Ang mga empleyado na dati ay tumitingin sa kanya nang may awa ay napayuyuko na lamang ngayon na darama ang kakaibang bigat na dala ng kanyang presensya. Pinihit ni Clarissa ang hawakan ng pinto ng opisina ni Arturo. Sa loob, nadatnan niya ang kanyang bayaw na si Emilio, ang nakababatang kapatid ni Arturo, na kampanteng nakaupo sa malaking silya at may hawak na baso ng alak. Si Emilio ang inatasan ni Arturo na humawak sa mga operasyon ng kumpanya habang siya ay may sakit. Ngunit alam ni Clarissa na higit pa sa pamamahala ang ginagawa nito. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Emilio, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya habang hindi man lang tumatayo. Dapat ay nandoon ka sa bahay, nagluluto ng sopas para sa kuya ko. Hayaan mo ang negosyo sa mga lalaki. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip lumapit siya sa tapat ng mesa at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na asul na folder. Ang tunog ng folder na tumama sa mesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng katahimikan. Emilio, tingnan mo ang mga dokumentong yan. Ang malamig na wika ni Clarissa habang diretso ang tingin sa mga mata ng bayaw. Iyan ang audit report ng kumpanya mula nung nakaraang 6 na buwan. Nakapagtataka na, sa bawat transaksyon sa mga suppliers, laging may nawawalang 10% na napupunta sa isang ghost account. Isang account na nakapangalan sa asawa mo. Bahagyang natigilan si Emilio, ngunit agad din siyang tumawa ng malakas. Isang tunog na puno ng pilit na kumpiyansa. Anong alam mo sa mga numero, Clarissa? Isang simpleng may bahay ka lang. Baka naman na mali ka lang ng basa dahil sa sobrang pag-aalaga sa may sakit. Huwag mo akong ituring na Mangmang Emilio. Ang sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay mas lalong huminahon, ngunit mas lalong naging matalas. Hindi lang 10% ang nahanap ko. Nahanap ko rin ang mga peking invoices na ginawa mo para bayaran ang sarili mong mga utang sa sugal. Ninanakawan mo ang sarili mong kapatid habang siya ay naghihingalo. Tumayo ng marahas si Emilio, ang kanyang mukha ay naging mapula sa galit at takot. Wala kang ebidensya, walang maniniwala sa'yo. Si Arturo mismo ang naglagay sa akin dito. Mayroon akong sapat na ebidensya para mabulok ka sa kulungan sa loob ng maraming taon. Ang wika ni Clarissa habang inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang mga larawan ng orihinal na resibo na itinago ni Emilio.
At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Alam ni Arturo ang ginagawa mo, pero pinababayaan ka niya dahil kailangan niya ang tulong mo para itago ang mga pera niya kay Crystal. Nagtutulungan kayong magkapatid na ubusin ang kumpanyang itinayo ko. Sa tindi ng desperasyon, mabilis na lumapit si Emilio at hinawakan ang braso ni Clarissa ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Hindi natinag si Clarissa. Sa halip na sumigaw, tinitigan niya si Emilio ng may matinding pagkasuklam. Sige, saktan mo ako. Pero siguraduhin mong mapapatay mo ako ngayon din. Dahil kapag nakalabas ako sa pintong ito, ang susunod na makakausap mo ay ang mga pulis na naghihintay sa labas. Dahan-dahang binitawan ni Emilio ang braso ni Clarissa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Napaupo siya muli sa silya, tila isang lobong na wala ng mga ngipin. Anong gusto mong gawin ko? Ang pabulong na tanong ni Emilio, ang kanyang boses ay basag na. Lumapit si Clarissa at bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay tila isang malamig na hangin ng hatol. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, Emilio. Una, mabulok ka sa kulungan kasama ang lahat ng kahihiyan na idudulot nito sa pamilya mo. O pangalawa, magsasabi ka ng totoo sa korte. Ilalantad mo ang lahat ng ilegal na ginawa ni Arturo para itago ang mga ari-arian niya mula sa akin. Isusuka mo ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanila ni Crystal. Nanahimik si Emilio. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak mula sa noo. Alam niyang wala na siyang kawala. Sa harap ng kapangyarihan ni Clarissa, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tila mga aninong naglalaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pumili ka, Emilio, ang huling wika ni Clarissa habang naglalakad patungo sa pinto. Mayroon kang hanggang bukas para magpasiya, pero tandaan mo, ang katapatan mo sa kuya mo ay hindi makakapagpakain sa'yo sa loob ng rehas. Paglabas ni Clarissa ng opisina, ang hangin sa labas ay tila masariwa. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang pinakamalaking laban ay darating pa lamang. Bukas ang gabi ng malaking fiesta ng kumpanya, ang gabi kung saan ang lahat ng maskara ay tuluyan ng matatanggal. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa loob ng lumang simbahan ng Quiapo ay tila isang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa altar ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Lumuhod siya sa harap ng krus. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang kulay itim na rosaryo. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang pabulong niyang panalangin habang ang init ng mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po hangad ang maghiganti dahil sa galit, kundi ang mabawi ang katarungang matagal nang ipinagkait sa akin. Gabayan niyo po ang bawat kilos ko ngayong gabi. Matapos ang mahabang sandali ng pananahimik, tumayo si Clarissa ng may bagong uri ng katatagan. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya ang katahimikang tila nagbababala ng isang malaking pagsabog. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Arturo. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa gilid ng kama, hirap na hirap sa paghinga, habang si Crystal ay wala sa tabi nito dahil abala sa paghahanda para sa grand party ng kumpanya. Nilapitan ni Clarissa si Arturo at iniabot ang isang baso ng malinis na tubig. Arturo, uminom ka muna. Pagod na ang katawan mo. Tumingin si Arturo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Bakit? Bakit ka pa rin narito, Clarissa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit tila wala kang galit? Huminga ng malalim si Clarissa. Ang kanyang puso ay pumipintig ng may halong awa. Isang pagkakataon na lang, Arturo. Iyan lang ang hinihingi ko sa'yo.
Umamin ka na sa lahat ng ginawa mo. Itigil mo na ang panlolokong ito kay Crystal at ayusin natin ang lahat sa legal na paraan. Kung gagawin mo yon, hindi kita iiwanang mag-isa sa gitna ng sakit mo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tila may isang bahagi ng puso ni Arturo ang nais sumuko, ngunit ang kanyang pride at ang takot na mawala ang lahat ay muling nanaig. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na puno ng kapaitan. Huli na, Clarissa, ang sagot ni Arturo habang itinutulak ang baso ng tubig. Huwag kang magpanggap na santo. Sa tingin mo ba ay mananalo ka? Mamaya, sa party, iaanunsyo ko ang paglipat ng lahat ng kapangyarihan kay Crystal. Wala kang magagawa kundi panoorin kaming magtagumpay habang ikaw ay nabulok sa hirap. Tumayo si Clarissa ng tuwid. Ang huling hibla ng awa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Binigyan kita ng pagkakataon, Arturo. Tandaan mo yan. Ikaw ang pumili ng sarili mong wakas. Lumabas si Clarissa ng silid at tumungo sa kanyang maliit na kwarto. Doon, nakalatag sa ibabaw ng kama ang isang kahon na naglalaman ng kanyang isusuot para sa gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang kulay pulang bestida. Isang damit na yari sa sutla na tila nag-aapoy sa ilalim ng ilaw. Hindi ito basta damit. Ito ay ang kanyang baluti para sa digmaan. Isinuot niya ang damit. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Naglagay siya ng kulay pulang lipstick, ang kulay ng determinasyon at katarungan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Clarissa na nagmamakaawa. Siya na ang Clarissa na handang maningil. Sa labas, narinig niya ang tunog ng mga makina ng mamahaling sasakyan na dumarating sa tapat ng kanilang mansyon. Ang bawat malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng mga kotse ay tila isang tambol na naghuhudyat ng simula ng huling kabanata. Kinuha ni Clarissa ang kanyang maliit na bag kung saan nakatago ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya kasama ang video ng pagtataksil ni na Arturo at Crystal at ang mga dokumento ng pamepeke ng pirma ng kanyang ama. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Arturo at Crystal na handa na ring umalis. Si Crystal ay nakasuot ng puting damit, tila nagpapanggap na isang inosenteng anghel, habang si Arturo ay pilit na itinatago ang kanyang panghihina sa likod ng isang mamahaling toksido. Handa ka na bang mapahiya sa harap ng maraming tao, Clarissa? Ang panunuya ni Crystal habang nakakapit sa braso ni Arturo. Ngumiti lang si Clarissa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Handa na ako, Crystal, higit pa sa inaakala niyo. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, ang bawat hakbang ni Clarissa sa semento ay lumilikha ng isang matatag at paulit-ulit na tunog. Tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Alam niya na sa pagtatapos ng gabing ito, wala nang babalikan ang sinuman sa kanila. Ang malaking ballroom ng Manila Hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga ilaw, mamahaling kristal, at halimuyak ng mga imported na bulaklak. Ang tugtog ng orkestra ay banayad. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng karangyaan na tila walang bahid ng anumang dumi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Clarissa ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nag-aapoy na babala sa gitna ng kadiliman. Umakyat si Arturo sa entablado, inaalalayan ng isang nakangiting Crystal. Sa harap ng mga board members, mga investor, at mga kilalang tao sa lipunan, pilit na ipinakita ni Arturo ang isang lakas na wala na siya. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno pa rin ng kayabangan habang hawak ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Arturo, ang kanyang mga mata, ay pilit na umiiwas sa direksyon ni Clarissa. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Valeriano Enterprises.
Ipinapakilala ko rin ang bagong muka na hahawak sa ating kinabukasan, ang aking katuwang at ang ina ng aking magiging tagapagmana, si Crystal Mendoza. Isang mahinang bulong-bulungan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay natuon kay Clarissa, naghihintay ng isang eksenang puno ng hiyawan o pag-iyak. Ngunit nanatiling kalmado si Clarissa. Sa halip na magalit, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang matatag na ritmo na nagpatahimik sa buong silid. Hindi pa tapos ang anunsyo, Arturo. Ang malinaw at matapang na boses ni Clarissa na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Clarissa, bumaba ka riyan. Ang pabulong na banta ni Arturo, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Huwag mong hiyain ang sarili mo rito. Hindi siya pinakinggan ni Clarissa. Kinuha niya ang remote control mula sa podium at itinuro ito sa malaking screen sa likuran. Sa isang sandali, ang mga slide ng kumpanya ay napalitan ng isang video. Ang buong ballroom ay natahimik nang marinig ang boses ni Crystal na malakas at malinaw. Mamatay na rin naman ang matandang yan. Tiis lang tayo ng kaunti pa. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan natin siyang mabulok sa ospital. Sinundan ito ng mga larawan ng pekeng ultrasound at ang mga dokumento ng ilegal na bank transfers na nagpapatunay na ninanakawan ni na Crystal at Emilio ang kumpanya. Ang mga panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang ilang mga investor ay nagsimulang magsalita ng malakas sa galit. Anong ibig sabihin nito? Ang sigaw ng isa sa mga pangunahing board members habang tumatayo. Hinarap ni Clarissa ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal. Ang ibig sabihin nito ay tapos na ang panloloko sa kumpanyang ito. Arturo, wala ka ng kumpanyang ipapamana kay Crystal dahil 6 na buwan na ang nakalilipas. Bago mo pa naisipang itago ang mga ari-arian mo, ay nailipat ko na ang lahat ng shares at properties sa ilalim ng isang trust fund na ako at ang aking mga abogado lamang ang may hawak. Lumingon si Clarissa kay Arturo na ngayon ay tila hindi na makahinga sa tindi ng kahihiyan at galit. Ang tanging naiwan sa pangalan mo, Arturo, ay ang mga utang na ikaw mismo ang gumawa. Ikaw ay opisyal na bangkarote. Isang matinding katahimikan ang namayani, na agad namang binasag ng marahas na paghinga ni Arturo. Hawak ang kanyang dibdib. Ang lalaki ay dahan-dahang napaluhod sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Crystal, tulungan mo ako. Ang pautal-utal na hiling ni Arturo habang inaabot ang kamay ng kanyang kasintahan. Ngunit sa halip na tumulong, umatras si Crystal. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-ibig ay napalitan ng matinding pandidiri. Tiningnan niya si Arturo na tila isang basurang wala ng silbi. Hindi niya hinawakan ang kamay ng lalaki. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at mabilis na tumakbo pababa ng entablado. Pilit na umiiwas sa mga kamera at sa mapanghusgang mga mata ng mga tao. Bumagsak ang katawan ni Arturo sa sahig ng entablado. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang hudyat ng katapusan ng isang malupit na rehimen. Lumapit si Clarissa, hindi para magdiwang, kundi para tingnan ang huling pagkakataon ang lalaking minahal niya, nang labis ngunit naging sanhi ng kanyang matinding dusa. Ito ang katarungang pinili mo para sa sarili mo, Arturo. Ang mahinang wika ni Clarissa, habang ang mga medik ay mabilis na umaakyat sa entablado upang saklolohan ang lalaki. Naglakad palabas si Clarissa ng ballroom, diretso ang tingin at hindi lumilingon sa kaguluhang naiwan sa likuran. Ang hangin sa labas ng hotel ay malamig at sariwa. Tila humahalik sa kanyang balat bilang pagbati sa kanyang kalayaan. Ang gabi ng fiesta ay naging gabi ng paghuhukom at sa wakas, ang tunay na bida ay nakatayo na ng mag-isa. Hindi bilang isang biktima,
kundi bilang isang reyna ng sarili niyang bukas. Ang bawat paghinga ni Arturo ay tila isang pakikipagtuo sa kamatayan sa loob ng siksikan at mainit na charity ward ng isang pampublikong ospital. Wala na ang malambot na kama ng mansyon, wala na ang amoy ng mamahaling pabango, at wala na ang mga taong dating sumasamba sa kanyang yaman. Sa halip, ang naririnig niya ay ang palahaw ng ibang pasyente at ang walang katapusang ingay ng mga gulong ng stretcher sa lumang semento. Dahan-dahang iminulat ni Arturo ang kanyang mga mata. Umaasang makikita ang mukha ni Crystal sa kanyang tabi. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang puting kisame na puno ng mantsa at ang isang lumang electric fan na pilit na umiikot sa itaas. Crystal! Ang pabulong na tawag ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Isang pamilyar na tunog ng mga yapak ang lumapit sa kanyang kama. Hindi ito ang mabilis at maingay na hakbang ni Crystal, kundi ang isang mahinahon at matatag na paglalakad na tila kabisado na ang bawat pintig ng kanyang puso. Nang tumingin si Arturo sa kanyang gilid, nakatayo roon si Clarissa. Siya ay nakasuot ng simpleng puting blusa. Ang kanyang muka ay maliwanag at malaya. Sa anumang bakas ng galit o pait, wala siya rito, Arturo. Ang malumanay na wika ni Clarissa habang inilalagay ang isang baso ng tubig sa maliit na mesa. Umalis na si Crystal kagabi pa. Sinubukan niyang itakas ang mga alahas na ibinigay mo sa kanya kasama ang diamond heart necklace na binili mo noong 1 linggo. Pilit na bumangon si Arturo. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. May pera pa ako sa secret account. Ngumiti ng bahagya si Clarissa. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at katarungan. Nakalimutan mo na ba? Ang diamond heart na yon ay pinalitan ko na ng isang magandang klase ng salamin buwan pa ang nakalilipas. At ang iyong secret account? Na-freeze na yon ng bangko dahil sa investigasyon ng fraud na isinampa namin ni Attorney Ramos. Si Crystal ay nasa presinto na ngayon dahil sa tangkang pagnanakaw sa airport at nalaman nilang peke ang lahat ng dala niya. Nanigas ang buong katawan ni Arturo. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang malupit na hatol na nagpapaliit sa kanyang mundo. Ang tanging babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya ay tinalikuran siya sa sandaling na lamang wala na siyang silbi. Clarissa, please, patawarin mo ako. Ang pagsusumamo ni Arturo habang pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Ikaw ang asawa ko. Hindi mo ako maaaring iwanan dito. Pakiusap, ilipat mo ako sa pribadong ospital. Ayusin natin ang lahat. Binaling ni Clarissa ang kanyang paningin sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ibon na malayang lumilipad sa labas. Pinirmahan ko na ang huling dokumento kanina, Arturo. Ang utang na iniwan mo sa kumpanya? Sa'yo lahat yan dahil ikaw ang pumirma sa mga loan documents bilang sole guarantor. At ang bahay? Dahil ito ay pamana ng aking ama na ginamit mong kolateral nang walang pahintulot ko. Nabawi ko na ito sa tulong ng korte. Tumingin siya ng diretso kay Arturo at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang babaeng hindi na niya kailanman maaabot. Binigyan kita ng 15 taon ng buhay ko, Arturo. Ibinigay ko ang lahat para maging katuwang mo. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko para iangat ka, bawat hakbang din ang ginawa mo para ibaon ako. Ngayon, iiwan kita rito hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko nang simulan ang pag-aalaga sa sarili ko. Wala kang puso. Ang pabulong na sigaw ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Iiwan mo akong mamatay dito? Hindi, Arturo. Ang huling wika ni Clarissa habang tumatalikod at naglalakad patungo sa pinto. Nag-iwan ako ng sapat na pondo sa ospital para sa iyong basic care hanggang sa huling sandali. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo bilang tao. Ngunit ang Clarissa na kilala mo ay wala na rito. Malaya na ako. Sa huling sandali bago siya lumabas ng ward,
Narinig ni Clarissa ang pagtawag ni Arturo sa kanyang pangalan. Isang tawag na puno ng pagsisisi at takot sa dilim. Ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng ospital ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang panaginip ng dusa. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang anino ng pagtataksil. Sa wakas, ang katarungan ay hindi lamang sa anyo ng pera o ari-arian, kundi sa anyo ng katahimikang matagal na niyang hinahangad. Ang bawat segundo sa loob ng hospice care facility ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. Dito, ang amoy ng kamatayan ay hindi na nakakatakot, kundi isang tahimik na kasama na dahan-dahang naglalakad sa mga pasilyo. Sa isang maliit na silid sa dulo, nakahiga si Arturo. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong balat na lamang na nakabalot sa mga buto. Wala na ang dating bagsik ng kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang malalim at madilim na kawalan. Dahan-dahang pumasok si Clarissa. Hindi siya nagmamadali. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa malinis na sahig ay tila isang banayad na ritmo na nagbibigay alam sa kanyang presensya. Huminto siya sa paanan ng kama at pinagmasdan ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Clarissa, ang pabulong na wika ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Bumalik ka. Alam ko, hindi mo ako kayang tiisin. Huminga ng malalim si Clarissa habang inaayos ang mga bulaklak sa florera sa gilid ng mesa. Narito ako para ibigay ang huling bayad sa pasilidad na ito, Arturo. Hindi ako narito para bumalik sa iyo. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay matagal na nating nailibing. Kasabay ng mga kasinungalingang itinanim mo, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ang pagsusumamo ni Arturo, habang ang isang luhang puno ng pait ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Ngayong wala na akong kahit ano. Ngayong ko lang na-realize na ikaw lang pala ang tunay na nagpahalaga sa akin. Si Crystal. Tinalikuran niya ako. Tumingin si Clarissa ng may halong awa, ngunit walang bakas ng pagnanais na magpatawad ng buo. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Arturo. Pati ang mga pangarap ko, isinuko ko para sa iyo. Ngunit sapat na ang 15 taon ng pagiging bulag. Ipinagdasal ko na mahanap mo ang kapayapaan sa iyong sarili bago dumating ang huling sandali. Iyan ang huling regalong maibibigay ko sa iyo, ang hospice care na ito. Dito, aalagaan ka nila ng maayos, hindi dahil sa pera, kundi dahil yan ang nararapat sa isang tao. Tumalikod si Clarissa at lumabas ng silid. Sa labas ng pasilyo, naghihintay si Lola Amparo. Ang matanda ay tila lumiit dahil sa bigat ng kahihiyang idinulot ng kanyang anak. Nang makita niya si Clarissa, agad siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang babae. Ang hikbi ng matanda ay tila isang paghingi ng tawad para sa lahat ng pagkakamali ng kanyang dugo. Salamat, Clarissa. Salamat sa hindi pag-iwan sa kanya ng tuluyan sa kalsada. Ang nanginginig na boses ni Lola Amparo. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, nagpakita ka pa rin ng kabutihan. Ginagawa ko ito para sa inyo, Lola, at para sa sarili ko. Ang sagot ni Clarissa habang hinahaplos ang likod ng matanda. Ayaw kong dalhin ang galit na ito sa aking bagong simula. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dati. Ito ay para lamang sa ikakatahimik ng aking kaluluwa. Nagpaalam si Clarissa kay Lola Amparo nang may isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagtatapos sa lahat ng ugnayan nila sa nakaraan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang mga balikat. Ang bawat paghinga niya ay tila mas malalim, mas sariwa. Ngunit bago pa man niya mabuhay ang makina ng sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Ramos. Clarissa, may balita ako. Ang seryosong boses ng abogado. Nahuli na si Crystal sa airport. Sinubukan niyang lumipad patungong Dubai,
gamit ang isang pekeng passport. Pero hindi lang yun ang problema niya. Nang buksan ang kanyang mga bagahe, natagpuan ang mga dokumentong ninakaw niya mula sa kumpanya ni Arturo, pati na ang ilang sachet ng ipinagbabawal na gamot na itinago sa loob ng mga alahas na akala niya ay totoo. Napahawak si Clarissa sa manibela. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Anong mangyayari sa kanya, attorney? Dahil sa dami ng kasong isasampa laban sa kanya, mula sa pagnanakaw, fraud, hanggang sa possession ng illegal drugs, malamang na mabulok siya sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. At ang masama pa, walang sino man ang nais magpiyansa sa kanya. Kahit ang pamilya niya ay itinakwil na siya. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa paligid ni Clarissa. Ang batas ng karma ay tila mabilis na kumilos sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang babaeng naging sanhi ng kanyang matinding dusa ay haharap na sa sarili nitong impyerno. Tumingala si Clarissa sa langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay upang bigyang daan ang sikat ng araw. Ang landas ng pagsisisi ni Arturo ay puno ng pait, habang ang landas ng hustisya para kay Crystal ay puno ng rehas. Ngunit para kay Clarissa, ang kanyang landas ay nagsisimula pa lamang maging makulay. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng boardroom ay tila isang bagong pag-asa na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng silid. Wala na ang amoy ng sigarilyo at ang mabigat na aura ng panlilinlang na dating namamayani rito. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang rosas at ang amoy ng bagong timplang kape. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Clarissa, hindi na bilang asawa ng may-ari, kundi bilang ang nag-iisang tagapangulo ng Valeriano Santos Enterprises. Ang mga empleyado na dati ay nakayuko sa takot, ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may matinding paghanga at respeto. Dahan-dahang ibinaba ni Clarissa ang kanyang ballpen matapos lagdaan ang unang kontrata sa ilalim ng kanyang bagong pamamahala. Mula sa araw na ito, ang malinaw at matatag na wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi kailanman matititibag. Ang kumpanyang ito ay hindi na magiging simbolo ng kasakiman. Ibabalik natin ang dangal na ninakaw mula sa aking ama. Ang bawat isa sa inyo ay magiging katuwang ko sa pagbuo ng isang pangalang ipagmamalaki ng ating mga pamilya. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit para kay Clarissa, ang tunog na ito ay hindi para sa kanyang tagumpay, kundi para sa kanyang paglaya. Pagkalipas ng ilang linggo, ang ingay ng kumpanya ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan sa isang maliit at liblib na sementeryo sa probinsya. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa huling yugto ng isang trahedya. Isang simpleng kabaong lamang ang nakababa sa lupa. Walang maraming bulaklak, walang mga opisyal ng gobyerno, at walang mga pekeng kaibigan. Tanging si Clarissa at si Lola Amparo lamang ang nakatayo sa harap ng puntod ni Arturo. Pumanaw si Arturo sa kanyang pagtulog, ilang araw matapos ang huling pagbisita ni Clarissa. Ang kanyang huling sandali ay tahimik, malayo sa ingay ng mundong pilit niyang sinakop sa maling paraan. Dahan-dahang lumapit si Clarissa at naglagay ng isang puting rosas sa ibabaw ng puntod. Patawad, Arturo. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko habang naglalakad ako patungo sa bukas. Naramdaman niya ang marahang haplos ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang tugon mula sa kabilang buhay. Inalalayan niya si Lola Amparo patungo sa sasakyan. Ang kanilang mga anino ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng papalubog na araw. Matapos ang libing, nagtungo si Clarissa sa isang dalampasigan sa Batangas kung saan siya nagtayo ng isang maliit na bahay bakasyunan. Naglalakad siya sa tabing dagat, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at mainit na buhangin
Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang mga dusa. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang alat ng dagat at ang lamig ng simoy ng hangin. Wala na ang kanyang wedding ring. Ang kanyang kamay ay malaya na at handa ng humawak ng mga bagong pagkakataon. Pinanood niya ang paghahalikan ng langit at dagat sa dulo ng guhit tagpuan. Ang bawat kulay ng kahel at lila ay tila isang pintura ng kanyang bagong buhay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng dalampasigan ay dahan-dahang binalas ng tunog ng mga yapak sa buhangin. May isang lalaking naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hindi ito isang mabilis na pagtakbo, kundi isang mahinahong hakbang na tila iginagalang ang kanyang pag-iisa. Huminto ang lalaki ilang dipa ang layo mula sa kanya. Siya ay may mga matang tila nakakaintindi ng matinding pait. Ngunit may ngiting nag-aalok ng tamis ng pagkakaibigan. Siya si Gabriel, ang arkitekto na tumulong sa kanya sa rehabilitasyon ng mga lumang gusali ng kanyang ama. Ang ganda ng paglubog ng araw ngayong gabi, Clarissa. Ang malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng lamig. Sabi nila, ang bawat dapit hapon ay paalala na ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Tumingin si Clarissa sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Siguro nga, Gabriel, siguro nga oras na para maniwala muli sa mga simula. Tumayo silang dalawa roon, pinagmamasdan ang huling sikat ng araw na naglalaho sa dagat. Ang hinaharap ay hindi na isang nakakatakot na dilim, kundi isang blangkong papel na handa na niyang sulatan ng mga kwento ng kaligayahan, tagumpay, at marahil ng isang pag-ibig na hindi na kailangang manakit para mapatunayan ang halaga nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may iniabot na sobre si Gabriel kay Clarissa. Ang selyo sa sobre ay pamilyar, mula ito sa isang law firm sa ibang bansa. Ang tibok ng puso ni Clarissa ay tila muling bumilis. Ano kaya ang nakatago sa loob ng sobreng ito na tila may kinalaman sa isang bahagi ng nakaraan ni Arturo na hindi pa niya nadidiskubre? Dahan-dahang kinuha ni Clarissa ang sobre mula sa kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng lalaki. Isang dampi na naghatid ng kakaibang init sa kanyang sistema. Tiningnan niya ang selyo. Ito ay nagmula sa isang notaryo publiko sa New York. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng papalubog na araw, binuksan niya ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Ang sulat ay hindi isang panibagong utang o banta. Ito ay isang pag-amin. Ayon sa dokumento, mayroong isang lihim na trust fund na inilaan ng kanyang yumaong ama para sa kanya na nakatago sa isang foreign bank. Sinubukan itong i-access ni Arturo sa loob ng maraming taon. Ngunit dahil sa higpit ng mga kondisyong iniwan ng kanyang ama, hindi ito kailanman nagtagumpay ang lalaki. Ang huling piraso ng kayamanan ng kanyang pamilya ay nanatiling ligtas, naghihintay lamang sa sandaling maging malaya at handa na si Clarissa na hawakan ito. Isang matamis at masakit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Naramdaman niya ang init ng mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa dusa. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Napagtanto niya na kahit sa kabilang buhay, patuloy siyang pinoprotektahan ng kanyang ama mula sa mga taong nais siyang saktan. Clarissa, okay ka lang? Ang malumanay na tanong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kung tungkol pa rin yan sa nakaraan, maaari nating ipagpaliban ang pagbabasa niyan. Umiling si Clarissa at hinarap ang lalaki. Hindi, Gabriel. Okay lang ako. Sa katunayan, ngayon ko lang naramdaman na tapos na ang lahat. Wala nang sikretong nakatago. Wala na ring aninong humahabol sa akin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at itinabi ang ilang hibla ng buhok na hinahangin sa mukha ni Clarissa. Mabuti naman kung ganoon. Karapat dapat kang lumigaya, Clarissa. Pagkatapos ng lahat ng bagyong pinagdaanan mo,
Panahon na para namnamin mo ang katahimikan ng dalampasigan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid nila ay tila naging musika. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay naging isang banayad na kumpas na sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Clarissa na nakasandal sa railings ng balkonahe. Hindi ito isang mapang-angking hawak, kundi isang tahimik na pangako ng suporta at paggalang. Gabriel, salamat. Ang pabulong na wika ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa guhit tagpuan kung saan ang dagat at langit ay nagiging iisa. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng tao ay may nakatagong agenda. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap muli ang sarili ko. Wala iyon, Clarissa. Ang sagot ni Gabriel habang mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Masaya ako na naging bahagi ako ng iyong pagbangon. At kung papayagan mo ako, nais kong manatili sa tabi mo habang isinusulat mo ang susunod na kabanata ng buhay mo. Tumingin si Clarissa sa kanyang kamay na hawak ni Gabriel. Wala na ang wedding ring na dati ay tila isang mabigat na kadena. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang kalayaan at ang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ang huling sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit hindi ito nagdala ng dilim. Ang kalangitan ay napuno ng libu-libong bituin, tila mga maliliit na liwanag na nagbabantay sa kanyang bagong simula. Binitawan ni Clarissa ang lahat ng pait na natitira sa kanyang puso. Ang alaala ni Arturo, ang puot kay Crystal, at ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang tinangay ng hanging dagat patungo sa kawalan. Sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagiging isang biktima, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling lakas sa gitna ng kahinaan. Tara na? Ang paanyaya ni Gabriel habang inaalok ang kanyang braso. Tara na! Ang sagot ni Clarissa nang may matatag na tinig. Naglakad silang dalawa palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay magkasamang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ni Clarissa ay puno ng kumpiyansa. Alam niya na anuman ang dalhin ng bukas, handa na siyang harapin ito nang may dangal, nang may pagmamahal sa sarili, at nang may pusong marunong ng pumili ng tunay na kaligayahan. Ang huling pahina ng kanyang lumang buhay ay tuluyan ng naisara, at sa harap niya ay isang malawak at maliwanag na daigdig na naghihintay na muling mahalin at yakapin. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang luminis sa bawat mantsa ng nakaraan. Sa hardin ng mansyon ng mga Valeriano Santos, na ngayon ay binuksan na rin bilang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, ang mga bulaklak ng sitsirika at rosal ay masiglang namumukadkad sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang amoy ng basang lupa at sariwang damo ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Clarissa sa loob ng 15 taon ng kanyang pagsasama kay Arturo. Nakatayo si Clarissa sa balkonahe, pinagmamasdan ng ilang kababaihan na masayang nag-uusap sa silong ng malaking puno ng mangga. Ang kanyang kumpanya ay hindi lamang muling nakabangon, kundi naging isa na sa pinakamatatag at tinitingalang institusyon sa bansa. Ngunit higit pa sa yaman, ang tunay niyang tagumpay ay ang makitang muli ang kanyang sariling halaga na matagal na niyang kinalimutan. Lumapit si Lola Amparo na ngayon ay mas malakas na ang pangangatawan at may maaliwalas ng mukha. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa at dahan-dahang tumabi kay Clarissa. Salamat, anak. Kung hindi dahil sa katatagan mo, baka nabulok na rin ang kaluluwa ko sa kahihihiyang idinulot ng sarili kong dugo. Hinawakan ni Clarissa ang kamay ng matanda. Lahat tayo ay may pagkakataong magsimula muli, Lola. Ang mahalaga
ay pinili nating maglakad sa liwanag. Sa kabilang banda, ang balita mula sa loob ng kulungan ay tila isang malupit na paalala ng batas ng karma. Si Crystal ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkabilanggo nang walang pagkakataong makapagpiyansa. Doon, sa gitna ng 4 na sulok ng rehas, ang kanyang kagandahan na dati niyang ginamit bilang sandata ay dahan-dahan ng kumukupas kasabay ng kanyang mga pangarap na itinayo sa buhangin. Wala siyang nakuhang anumang sentimo mula kay Arturo at maging ang lalaking kausap niya sa telepono noon ay matagal na siyang kinalimutan at ipinagpalit sa iba. Si Arturo naman ay naging isang bahagi na lamang ng nakaraan na tinakpan na ng damo at limot. Ngunit sa puso ni Clarissa ang tanong na, napatawad mo na ba siya? Ay mayroon ng malinaw na kasagutan. Napagtanto ni Clarissa na ang pagpatawad ay hindi isang regalo para sa taong nagkasala, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Pinatawad niya si Arturo, hindi dahil naging mabuti ito, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang anino ng lalaki na diktahan ang kulay ng kanyang bukas. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng maraming pera o ari-arian, kundi sa katotohanang kaya na niyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin ng may pagmamalaki at walang halong pait. Naramdaman ni Clarissa ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Gabriel, dala ang mga bagong plano para sa isang proyektong pabahay para sa mga mahihirap. Tumingin si Gabriel sa kanya ng may matinding paghanga, ang uri ng paghangang hindi kailanman ibinigay ni Arturo. Handa ka na ba para sa ating pulong, Clarissa? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at pagmamahal. Handa na ako, Gabriel. Ang sagot ni Clarissa nang may matatag na ngiti. Handa na ako sa lahat ng hamon at ligayang dala ng bagong kabanatang ito. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, dumaan sila sa harap ng isang malaking frame sa lobby ng kanilang opisina. Ito ang larawan ng kanyang ama, nakangiti at tila nagbabantay. Sa ilalim nito, may isang maliit na plaka na may nakasulat, "Sa bawat pagbagsak, may lakas na muling babangon." Ito ang aral na nais iwanan ni Clarissa sa lahat ng makakarinig ng kanyang kwento. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang katapatan ay hindi dapat maging katumbas ng pagpapakababa sa sarili. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling matutunan mong mahalin ang iyong sarili nang higit pa sa takot mong mapag-isa. Ang dapit hapon ay dahan-dahang lumalim at ang mga bituin ay muling nagsimulang magningning. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tinig ni Clarissa ay tila isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa hangin. Isang awit ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag, mas maliwanag, at higit sa lahat, malaya.